Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkayas ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Sa ating pong paglalakbay bilang isang Kristiyanong komunidad, nasa unang linggo po tayo sa 40 araw ng paghahanda o Kwaresma. Mga kapatid, ngayon din ay ang pambansang linggo ng mga migrante. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa taon-taong pagdiriwang ng paghahandang 40 araw para sa Pasko ng pagkabuhay, kami nawa ay lalong umunlad sa pagtuklas sa hiwaga ng tagumpay ni Kristo upang masundan namin siya sa pamumuhay na marangal. Bilang aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok, hiningahan sa ilong at nagkaroon ng buhay. Naglagay ang Panginoon ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan, at doon dinala ang taong kanyang nilalang. Pinasibol niya roon ang lahat ng uri ng kahoy na nakalulugod sa paningin at masasarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan, naroroon ang punong nagbibigay buhay at ang punong nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoon. Minsay tinanong nito ang babae, "Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan?" Tumugon ang babae, "Hindi naman. Ipinakakain sa amin ang anumang bunga sa halamanan. Huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Pag kami raw ay kumain ng bunga nito o humipo man lamang sa punong iyon, mamamatay kami. Hindi totoo iyan. Hindi kayo mamamatay," wika ng ahas. Gayon ang sabi ng Diyos, sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon, magkakaroon kayo ng pagkaunawa. Kayo'y magiging parang Diyos. Malalaman ninyo ang mabuti at masama. Napakaganda sa paningin ng babae ang punong kahoy
at sa palagay niya'y masarap ang bunga nito. Nabuo sa isipan niya na mabuti ang maging marunong, kaya't pumita siya ng bunga at kumain. Kumuha rin siya ng para sa kanyang asawa at kumain din ito. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila na lamang sila'y hubad, kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtagni-tagni at ginawang panakip sa katawan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin, ang Espiritu mo ang papaghariin. Ang galak ng dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang kasalanay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao, sapagkat ang lahat ay nagkasala.
Nasa sanlibutan na ang kasalanan bago pa ibinigay ang kautusan. Ngunit walang pinananagot sa kasalanan kung walang kautusan. Gayunman, naghari ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises, kahit sa mga tao na ang pagkakasalay di tulad ng pagsuway ni Adan. Si Adan ay anino ng isang darating. Ngunit magkaiba ang dalawang ito, sapagkat ang kagandahang loob ng Diyos ay higit na di hamak kaysa pagsuway ni Adan. Totoo ngang nagdala ng kamatayan sa marami ang pagsuway ni Adan, ngunit malaki ang kahigtan ng kagandahang loob ng Diyos at ng kaloob na dumating sa napakarami sa pamamagitan ng isang tao, si Hesukristo. Ang kaloob ay higit na di hamak kaysa ibinunga ng pagsuway ni Adan. Nagdala ng hatol na kaparusahan ang kanyang pagsuway, ngunit ang kaloob na dumating sa kabila ng maraming pagsuway ay nagdulot ng kapatawaran. Sa pamamagitan ng isang tao, si Adan, naghari ang kamatayan dahil sa kanyang kasalanan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Hesukristo, higit ang kinamtam ng mga kinahabagan ng sagana at pinawalang sala. Sila'y maghahari sa buhay. Kay laki ng kahigtan ng pagpapalang ito kaysa kasawiang iyon. Kaya't kung paanong nagbunga ang kaparusahan sa lahat ang kasalanan ng isang tao, ang pagkamatuwid naman ng isang tao ay nagdulot ng kapatawaran at buhay sa lahat. Sapagkat sa pagsuway ng isang tao ay marami ang naging makasalanan, gayon din naman marami ang pawawalang sala sa pagsunod ng isang tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksohin ng Diablo. Doon 40 araw at 40 gabing nag-ayuno si Jesus at siya'y nagutom. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito." Ngunit sumagot si Jesus, "Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos." Pagkatapos nito'y dinala siya ng Diablo sa taluktok ng templo sa banal na lungsod. "Kung ikaw ang anak ng Diyos," sabi sa kanya, "magpatihulog ka sapagkat nasusulat." Ipagbibiling niya sa kanya mga anghel na ingatan ka, alalayan kanila upang hindi ka matisod sa bato. Sumagot si Jesus, "Nasusulat din naman, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos." Pagkatapos, dinala rin siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok. Mula ro'y ipinatanaw sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan at ang mga kayamanan ng mga ito. At sinabi ng Diablo, "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin." Sumagot si Jesus, "Lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo, siya lamang ang iyong paglilingkuran." At iniwan siya ng Diablo. Dumating ang mga anghel at naglingkod sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo'y mag-ayuno, pakainin, dukhang Pilipino. Tayo'y mag-ayuno, pakainin, dukhang Pilipino. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Nung Miyerkules, nilagyan po tayo ng abo sa ating noo. Magbalik loob ka, sabi ng naglagay ng abo sa ating noo. Magbalik loob ka at sa mabuting balita sumampalataya. Ito ang simula ng ating 40 paglalakbay, paghahanda para sa tagumpay ng ating Poong Senyor sa kanyang pagkabuhay. At ngayon po, unang linggo ng Kwaresma, ngayon din ay ang pambansang linggo ng mga migrante. Isama po natin ang ating mga kababaeng Pilipino sa ibang bansa, ang ating overseas Filipino workers, malayo sa ating tahanang bansa. Kanina bago ang misa, sapagkat nandun po tayo sa Facebook live streaming. Meron pong mga kasama natin, nabasa ko po, kanina po, nakalagay po sa ating LED screen. Meron pang galing New Zealand, meron pang sulat hapon, galing pong Japan. Kaya sila po'y nauuhaw, nagugutom sa salita ng Diyos. Ito po ang ating mga pagbasa, parang tumibay tayo sa simula. Iwasan po natin ang tukso. Huwag po natin pakinggan ang mga pang-aakit ni Satanas. Sa ating unang pagbasa sa aklat ng Henesis, lumapit ang ahas kay Eva. Talaga bang walang pinapakain ng Diyos sa inyong punong kahoy? Bawal ba? Hindi naman. Lahat naman ay pwede namin kainin maliban sa punong kahoy na ito.
sapagkat kung kakainin namin ng prutas, kami mamamatay. Kita mo yung demonyo, ha? Ekseharado. Ha? Sobra-sobra ang kanyang mga pananalita. Hindi yan tama. Hindi kayo mamamatay, magiging parang Diyos kayo. Ayan. Pumasok na yung tukso sa isip ni Eva at nagkasala at alam na natin ang naging resulta na ito. Sa ating pangalawang pagbasa sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, totoo, nagkasala po ng ating mga unang magulang, si Eva at si Adan. Nagkamali sila. Ngunit sa kabaitan ng Diyos, tayo po'y magsisi. Katulad po ng ating mga unang magulang, tayo po'y nalinlang, nadapa, natisod, nagkamali, nasaktan po natin ang Diyos na nagmamahal sa atin at nasaktan din po natin ang ating kapwa-tao. Sa awa ng Diyos, sa kanyang kabutihan at kagandahang loob, ang pagkasuway ng ating unang magulang at ang ating pagsuway din, tayo po'y binigyan ng mananakop, ang ating pong Jesus Nazareno. May larawan po tayong papunta sa Kalbaryo. Siya'y napadapa dahil sa bigat ng pinili nating kasalanan. At tayo'y niligtas. Ito po ang ating pinaghahandaan at ipagdiriwang sa katapusan ng ating paglalakbay sa Kwaresma. Pero mga kapatid, matalino, mahusay si Satanas. Naloko. Bawal ba ang lahat ng mga puno? Ang galing ng estilo niya. Hindi ka mamamatay. Magiging parang Diyos ka. Si Jesus, upang tumibay ang kaluluwa, ang sarili, siya'y nag-ayuno. Nag-ayuno upang madisiplina ang sarili para tumibay ang kanyang kalooban maglingkod. Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, di ba nagugutom ka na? Masakit na yung tiyan mo. Gawin mong tinapay, mainit na pandesal ang mga batong ito. Nag-almusal na ba kayo? Nagugutom na ba kayo? Ako, di pa nag-almusal. Tayo, o nga, kakagutom nga. Mahina tayo. Si Jesus, sabi niya, hindi lamang nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kung hindi sa bawat salita na nanggagaling sa bibig ng Diyos. Pagdasal natin ang ating mga overseas Filipino workers. Sila'y uhaw, gusto nilang makasama natin sa misang ito. Galing pa sa malayong bansa at lugar. Sila po'y nauuhaw at nagugutom para sa Eucharistia upang makita kahit malayo ang larawan ng Poong Senyor. Ganon. Totoo, masarap ang pagkain. Totoo po. Totoo po. Pero hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kung hindi sa salita na nanggagaling sa Poong Senyor. Magaling ang demonyo. Dinala si Jesus sa taluktok ng templo. Magpahulog ka sapagkat magaling ang demonyo. Nasusulat ayon sa Biblia, kapitulo, bersikulo. Pakaiingatan ka ng anghel at hindi ka pahihintulutang masaktan kung ikaw ay nahulog. Yan ang tukso, maging espektakular ka. Oo! Bilib na yung mga tao. Oo, nasalo ng mga anghel. Sabi ni Jesus, nasusulat din, huwag mong susubukin ang Diyos. Dinala naman ng diablo si Jesus sa
mataas na lugar. Tingnan mo lahat ng mga kaharian. Magiging iyan kung magpapatira pa ka at sasambahin ako. Layas ka, satanas ka, diablo ka. Nasusulat, ang Diyos ay isa, siya lamang ang iyong paglilingkuran. Totoo mga kapatid, tayo po'y natutokso. Sa tulong ng Diyos, kung tayo nahulog, sa awa ng Diyos, mangumpisal po tayo, magsisi, magbagong buhay at bumalik loob sa Kanya. Ngunit, sa awa ng Diyos, sa tulong niya, tayo'y lumaban. Kaya nga mag-aayuno tayo. Hindi ito pagyayabang ang pag-aayuno. At kung mag-aayuno ka, kailangan ikaw at ang Diyos at para sa Kanya. Upang madisiplina ang ating sarili. Ang pag-aayuno, upang tayo'y umasa sa salita ng Diyos. Hindi natin siya susubukin. Aasa tayo sa Kanya at siya lamang ang ating pakamamahalin at paglilingkuran. Meron na po akong tula. Tula. At ang ayuno, tayo'y mag-ayuno, pakaining dukhang Pilipino. Kaya magkahalintulad sa tunog ng ayuno. Nasarenong sino sumakay sa asno, hampas ng Romano, pagtaksil magkano. Kalbaryo'y termino, sa langit ang trono, grasya niya'y pampuno, buhay niya'y abono. Panahong moderno, magsaksi paano? Tayong Pilipino, bigay ang talino, isa ating tono at magpakatino. Kristo'y panibino, Jesus nag-ayuno. Palakpak. Salamat po. Ayuno. Baybayin natin ang ayuno. A-Y-U-N-O. A. 40 araw ang sakripisyo. Y. Yapak sa Via Crucis. U. Uminom at kumain na may disiplina. N. Nagdarasal at nagkakawang gawa. At O, huling letra po, Opo, hanggang Kalbaryo. Sa tulong ni Maria, ni San Jose at mga santo, naway ang ating paglalakbay ng Kwaresma ay para sa ating Poong Jesus Nazareno. Amen. Kapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, dalang nagsugo santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Inagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay dilim. Nanaw sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na maguli,
alok sa kanan ng Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Doon nagulat marinito at tuong sa nagabubuhay at nangamatay na sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, idalangin natin ng buong pusong sumasampalataya ang lahat ng tao sa mabuting balitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Ang ating itutugon po, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga OFW at mga nangingibang bansa ay mabuhay sa salita ng Diyos at huwag lamang sa pera at ginhawa, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mayayaman ay buong pusong mamahagi sa mga dukha ng mga bagay na kailangan pa nila, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga mataas na pinuno ng bansa ay sumunod sa ipinangangaral ng simbahan ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang sa mga sandali ng tukso at pagsubok ay maalaala natin ang mga salita ni Kristong Panginoon sa kanyang mga alagad, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming mapagmahal, huwag nawa kaming maniwala sa demonyo o sa ahas, kung hindi kay Kristo ang iyong salitang nagliligtas at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Amen. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba, nagmamahal sa'yo. Naway dalhin ng iyong anghel ang aming panalangin sa iyong dambana, katulad ng halimuyak ng insensong umaakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal
Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahin sa mga kamay sa kapuni't karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ng banal. Ama namin lumikha, gawin mong kami maging marapat maghain sa pagdiriwang namin ngayon sa pagsisimula ng banal na panahon ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan sa Kristo na aming Panginoon. Ang kanyang 40 araw ng pagtitiis ng kagutuman ay nagbibigay kahulugan sa panahong ito sa pagpapakasakit para sa kapwa-tao. Ang pagtalikod niya sa tuksong maging makasarili ay nagtuturo sa aming harapin ang pagpapakabuti upang kaisa niya'y maging malaya kami sa pagdulog sa hapag ng huling hapunan na siyang hantungan ng lahat sa kalangitan. Kaya kaisa ng anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan, nihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Si kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniali namin sa iyong tinapin na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Luis Antonio na aming Obispo, kanyang katuwang na Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mapumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagidapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin pangalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at pagtawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala
At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsisi tayong mataos, halina't magbalik loob sa mapagpatawad na Diyos. Gutom tayong manigluhod nang may abot sa akong suot. Ang tao'y hindi lamang sa tinapay na buhay, bagos pati sa mga salitang nagmumula sa Panginoon. Sa pagitan ng pasukan at dambana ng simbahan, saserdote ay mag
naman ay pawinin mong tuluyan. Panginoong aming mahal, patawaran kahilingan ng iyong bayang hinirang. Ang tao'y hindi lamang sa tinapay na bubuhay, bagkus pati sa mga salitang nagmumula sa Panginoon. Manalangin tayo. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkaing iyong bigay ay tumanggap ng pampalakas ng pananampalataya, ang pampatibay ng pag-asa at pampaalab ng pag-ibig. Matutuhan nawa naming damahin ang gutom at pananabik sa tunay na pagkaing nagbibigay buhay upang kami makapamuhay sa bawat salita na namumutawi sa iyong bibig sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po lang po sandali. Ngayon po ay National Migrant Sunday. Tayo po ay magkakaroon ng second collection bilang tulong sa apostolado at misyon ng simbahan sa mga nangingibang bansa at kanilang mga pamilya. Tumulong po tayo. Maraming salamat po. Announcement po. Ngayon panahon ng Kwaresma, inilunsad ng ating parokya ang Kwaresma, paglalakbay tungo sa pagbabalik loob. Ito po ay isang maikling Lenten pilgrimage dito lamang sa ating simbahan, kung saan nakatala ang mga gawain ngayong Kwaresma na makakatulong sa ating pagsisikap magbalik loob sa Panginoon. Ang mga booklet po ay makukuha sa ating mga pilgrims desk sa harap ng simbahan at sa Benedict Building. Ang mga makakatapos ng pilgrimage ay makakatanggap ng certificate. Makaisa po tayo sa gawaing ito ngayong Kwaresma. Maraming salamat po. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan, nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din ninyo mga daladala nila mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kalang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Hesus Kristo. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin.
Isag ng aming dalig